ka-believers! Welcome back to my channel, and for today's vlog, ang gagawin ko is i-describe ko sa inyo ang aking mga youth babies, ang aking mga magagandang dilag sa aming church. So, kung kilala nyo na sila, congratulations! You're lucky enough to know them if you're friends na. And gusto ko lang ipaalam sa inyo kung gaano kayo kalaki na nakilala nyo yung mga taong to. Kasi sila yung mga taong naging special din sa buhay ko. And they become my sisters in Christ, especially. Ngayon, iaangat ko sila para malaman nyo kung gaano kayo kalaki na nakilala nyo yung mga taong to. So, let's get started! Ang ating unang contestant, char. Ang aking unang baby ay si Ate Hazel, panganay sa lahat. So, yung taong yan is super pretty. Makikita niyo naman sa face, diba? Sobrang confident and marami siyang struggle sa life, pero ang lakas niyang babae. And kapag nakilala mo na siya, parang responsable and family-oriented. Parang bang kapag naging future wife mo siya is mapapasabi ka na lang na, wow, isang regalo mula sa langit. Wow! Isang anghel na may mabuting puso. Kaya siguro din madali siyang magkaroon ng kaibigan kasi madali siyang lapitan. Yung aura niya is parang hindi ka maiilang na lapitan yung taong to kasi alam mo na totoo siya at hindi siya plastic. So, ako kasi nakaka-feel ako ng aura ng isang tao. Kung yung taong to is magiging friend ko ba, or magiging closest friend, or magiging best friend. So, yung taong to is malapit siya sa puso ko kasi mabait siya and gusto ko din siyang maging friend. More than friend. Woo! I mean, so close to my heart kasi parang nakikita ko din minsan yung sarili ko sa kanya na despite, siguro iba-iba naman tayo ng kwento, pero despite of all the struggles na naranasan niya sa buhay niya, tuloy-tuloy lang din siya. Tuloy-tuloy siya and hindi siya sumusuko para sa mga pangarap niya. Kasi alam niya na kapag hindi siya sumuko, mas makakatulong siya sa mga taong tinulungan din siya ng mga panahong naghihirap siya. So, strong niya, and that what makes her more prettier. So, sobrang lucky na magiging future boyfriend nito. Wow! Kasi parang feeling ko aalagaan ka niya talagang mabuti. Ipaparamdam niya sa'yo yung parang pagmamahal na hindi niya naramdaman. Parang feeling ko sobrang loving and caring ng tao. So, kung sino man yung magiging future boyfriend niya, advance congratulations! So, ang ating next is si Ate Kayla, Ate Micaela. Yan. Ang pinakabilis kausap na tao pero lutang. So, si Kayla, siya? Sobrang bait. Wow! Magaling lapitan. Maganda. Ano lang siya? Natural beauty. Like me. Natural beauty and kind-hearted din na tao. Siya yung babae na magiging kaibigan mo through thick and thin. Yung parang hindi ka talaga iiwan kahit nasa down stage ka ng buhay mo. Kumbaga, kung friend kayo and nakakaranas ka ng depression or something like that, or sadness, isa siya sa mga taong handang i-comfort ka. Wow! And hindi ka iiwan sa mga panahong hirap ka na. Woo! So, andyan siya through thick and thin. And wala din siyang pili sa kung
kung sino ang kakaibiganin as long as same kayo ng vibe. So, siya yung tipo ng babae na very strong, may Wow. pangarap at mga plano sa buhay. Char. May plano ka ba talaga, Kai? And siya, mahilig siya sa mga K-drama. So, feeling ko, yung standard niya sa lalaki is medyo malaki drama din. Siguro mapili din tong babaeng to. And, syempre, lucky din yung magiging boyfriend niya. Kasi sobrang pure ng love niya to offer. Yung Wow. taong to, ano siya, what you see is what you get. Pretty, brainy, and simple. So, ayan. Medyo ano siya, medyo boyish. Ito talaga yung problema ko yung pagkabulog. Medyo ano siya, boyish. Pero girl in heart na siya ngayon kasi may love life na. Sana all may love life. So ano, super pretty din ang taong to. And kung pretty na siya outside, pretty din siya inside. Wow. Kung mabubuhay. For example, I have the second life. After this life, siya pa rin yung pipiliin ko maging pinsan ng paulit-ulit at maging friend ng paulit-ulit kasi sobrang maaasahan ng taong to at wala kang masabi kapag ka may request ka or utos ka, walang hindi. Ang lucky naman ng boyfriend mo sa'yo eh. Sobrang lucky. Maaasahan. So, may mga bagay na siyang dapat i-improve sa sarili niya. So, part of growing up naman yon kasi iba-ibang level naman tayo ng maturity. So, feeling ko pagdating ng panahon kapag ka meron ng mga responsibilidad is magiging proud din yung magiging anak niya sa kanya kasi ano siya, magiging very responsible din na nanay and maaasahan at sobrang bait. Siguro pag may lumapit dito at maghingi ng kumbaga parang yung kakainin niya ibibigay niya pa sa'yo. Yung parang ano siya, babae na a gentleman. So once upon a time, basta gentlewoman. Kapag kunwari may makikita siyang matanda na nakatayo doon sa jeep, tayo siya talaga, ipapaupo niya. Parang gano'n. Kahit na hindi matanda. Parang gano'n. Basta pag mahal niya, parang aalagaan niya talaga ng mabuti. Wow. And silosa din yung taong to. But still, ganun talaga kapag mga silosa mapagmahal. Ako lang yung hindi silosa ng pagmahal. Super love ko yung taong to. Basta love kita, mahal. Next. Our next contestant goes to this very, very pretty lady. Wow. Pretty on the outside and pretty on the inside. Ito yung taong to, sobrang may mabuting puso. If only I can open her heart, char. Kung nabubuksan yung puso niya, doon yung makikita yung lahat ng letters na K, I, M, N, D. Yan, sobrang bait and responsable na kapatid. Alam niya yung responsibilidad niya bilang ate sa pamilya. Pwede na rin siyang maging nanay. Sobrang loving. Maaasahan din. Sobrang bait. Parang kukunin na siya ng langit. Parang siya, anghel na nahulog sa langit. Sobrang pretty ng taong to. Kung nakita niyo na siya physically, maganda siya. Pero pag nakilala niyo siya, mas lalo kayong bibilib at hahanga kasi mas maganda siya on the inside. Wow. Talented to, guys. Talented. Marunong sumayaw at marunong din kumanta. Oh my Wow. God, sobrang laki ng magiging husband niya. Kasi kapag nagkaroon sila ng anak, magmamana sa kanya ng itsura, tas talented pa, tas may brainy. Nagmana sa akin. So, sobrang lucky nung magiging friends ng taong to. Yung mga taong mamimit niya along the way is very lucky. Totoo. And love na love ko din yung taong to. Love you, me.
Mami. Love you, girl. I love you so much. So, next, I see ate. Tatawagin ko lang silang ate, pero ako talaga yung pinaka-ate. Kasi nasanay ako sa school na yung mga bata. Tinatawag kong ate kuya. So, ang ating next is ang aking panlimang anak. Si ate Jonalyn. Si Alec. Ano din, sobrang tahimik lang tong taong to. Parang sometimes nakikita ko rin yung sarili ko sa kanya kasi parang introverted na tao. And ano din siya, mabait. Wow. Alam niyo yun, makikilala niyo naman talaga yung tao kapag nakasama niyo na siya. Matalino yung taong to. Magsasalita lang siya kung kinakailangan. Kumbaga, binavalue niya yung words na lalabas sa bibig niya. Para Wow. kailangan mong bayaran ng pera. Bago magsalita, char. Pero yung taong to is, alam ko, na mabuti. Mabuti rin ang nasa puso niya. And mabait na bata. Madali mo rin siyang makasundo if same kayo ng vibe or same kayo ng utak din, syempre. Hindi ka naman pipili ng kaibigan na hindi mo ka-level, di ba? Kasi may mga ganong tao na gusto is yung friend nila is yung parang kaugali din nila and yung may makukuha rin sila vice versa. Kumbaga, may matutunan ka from both sides. So, yung taong to is mapili siya sa kaibigan but still then, ano siya, mabait. Mabait talaga and maganda. Kaya nga may boyfriend kasi maganda. Wow. And kapag hindi to iniwan ng boyfriend niya, ang swerte ng lalaki nito. Kaya huwag mong iwan yan and huwag mong papaiyakin yan. Mahal ko yan, madaming problema yan. Huwag ka nang dumasdag. Si Ate Alec is sobrang mabait. Magaling mag-basketball yan like me. Next on the list is si Mahal. Si Jezabel. Diba? Mahal yung nickname niya kasi mahal naman talaga siya. Priceless. Woo! And yung taong to is, mabenta to sa mga foreigners. Kasi yung niya, morena na Pinay na natural beauty. And yung taong to is feeling kong mabilis mapikon. Mahiyain din, but still nadidevelop niya na rin yung confidence niya. Mabait. Lahat sila actually mabait. Wow. And hindi ko naman sila makakasundo talaga or wala kaming band together kapag hindi sila mabait lahat. Kasi parang ako mabait akong tao. And parang nag-connect na lang kami. Parang naging circle yung relationship namin. Wow. Na ako mabait, naglipat sa kanya. Parang basta yung foundation namin is si Christ, which is the source of everything. Yung taong ko is mabait and feeling ko maaasahan din. And masaya siya maging kaibigan. Kasi ito yung tipo ng kaibigan na kapag sinabi mo, samahan mo ko sa CR, hindi ka bibiguin. Babantayan ka pa hanggang matapos. Wow. So, may kagandahang tinataglay on the outside and on the inside. And mapagkumbaba na ate. Mabait na bata and masunuri. So next on the line is si Eli. Ang aking very moody. Maganda. Wow. Maganda. Ito magandang babae. Kala mo siya suplada, pero pag nakilala mo siya, personally is, siya, funny. Funny and very mabait din. Wow. And mabilis din mahiraman. Mabilis din lapitan and maaasahan na kaibigan and parang loyal na friend. Wow. And mahal na mahal ko din yung babaeng to. Sarap mong kulitin.
sarap mong kurutin, girl. And ano siya, madali din siyang ka-vibes, pero mapili din siya sa friend, and ano din siya, parang hindi rin siya matabil. Parang matabil lang siguro siya kapag comfortable na siya sa mga taong kasama niya. Ano siya, hindi rin siya malamot, and kapag nakilala mo na siya, parang palatawa siya. Kung nakikita niyo siya sa daan na parang nakasimangot, ganyan. Pag nakilala niyo siya, oh my God. Yung tawa niyan talaga. Hindi mo mababayaran. So, pag nakilala mo tong, parang isa siyang treasure na Wow. kailangan mo munang kilalanin ng mabuti bago makita mo yung halaga niya. Love na love ko din to. Love na love. So, next, on the line. Taong to is malapit din sa puso ko. I love you to the bones, girl. Si Giselle, silang guy. Alam niyo yung babaeng to, kala niyo talaga is, siya, masama yung ugali. But then, pag nakilala mo siya, and parang nag-vibe yung attitude niyo is, siya, parang lang siya, parang si Paye. Si Paye, galang, gano'n. Parang nilalabas niya kung yung tunay na siya. Pero, meron siyang attitude na tinatago na magugustuhan mo talaga. Parang sabi nga nila, hindi mo kayang i-judge yung tao. Base lang kung sa yung nakikita niyo sa panlabas niya. Kasi, hindi mo naman nakikita yung puso niya, Wow. Puso niya yung magdidikta kung ano siya talaga bilang tao. Not all the time, kapag masama yung pakikitungo sa'yo ng tao is, masama na talaga siya. Hindi ba pwedeng na-experience lang siya na struggle within herself na hindi niya malagpasan. Para bang feeling niya may kalaban siya pero wala. Parang gano'n. Pero yung taong to is very authentic. Wow. Parang kumbaga hindi ka na madi-disappoint kapag kasi nakilala mo na siyang gano'n and hindi ka, yun na siya pinapakita niya na yung worst side niya. And kung sino yung tatanggapin siya ng buong buo, yun yung mga taong para sa kanya. Ito is malapit siya talaga sa puso ko. Kasi yung taong to is very supportive. And feeling ko yung taong to is best partner and magiging best teammate. Wow. Parang kumbaga kung may goal kayo na gustong maabot, hindi ka niya iiwan. Wow. Andyan siya para supportahan ka kahit na nakikita mo man siya o hindi. Susuportahan ka niya all the way. Kasi may mga taong akala mo is pinapakita nila sa labas na masama sila, pero kapag walang tao, ang puso nila is sobrang caring and sobrang loving. Basta yung taong to, nakifeel ko na despite sa mga siguro may mga naririnig rin siya na bad compliments about her na ay sama naman ang ugali to ng babaeng to, pero gusto ko siyang maging partner in crime kasi feeling ko hindi niya talaga ako iiwan and sasuportahan niya ako all the way kasi from the very start authentic na siya. And alam ko may tinatagong kabutihan yung taong to. Hindi na lang pinapakita, pero sabi ko nga, kung feeling mo masama yung ugali ng taong to, pero kapag nakilala mo na siya, meron siyang sweetest side na magugulat ka na lang, ay swerte ko naman at nakilala ko yung taong to. So next, si Emalyn. Hi, Lynn. Yung taong to is lang siya, parang easy going, parang kalog, pero madali mo rin siyang makakasundo and mabait din and maaasahan, maganda, sobrang galing nito sa sport, guys, lalo especially sa basketball. 3 points.
magaling tumira, maalaga. Feeling ko, so yun, sobrang swerte din yung taong makikilala niya. Kasi feeling ko hindi rin ito mag-cheat. Basta loyal. Parang feeling ko loyal din yung taong to. Wow. Kapag ka nag-stick ka sa kanya, magsistick din siya sa'yo. Parang ganun. Kapag ka pinili mo siya, pipiliin ka rin niya araw-araw. Wow. Kung ano yung binibigay mo na the way kung paano mo siya i-treat, ganun ka din niya i-treat. Parang equal. And next, ang aking anak. Ninang ako ng taong to, si Princess. From her name, she is a princess. Wow. Very cute princess. Ano siya? Mabait and maganda. Rampadora. Beauty queen. Beauty queen. Yung babaeng to is mabait siya sa mabait din sa kanya. Parang gano'n. Alam niya kung sino yung mga taong pakikisamahan. Mabilis kasi siya parang makabasa ng mood ng tao and attitude. Pag nakikita mo niya yung aura mo na, ay, hindi ko type yung taong to, parang hindi kami magkakaroon ng same vibes. Andun lang din siya sa mga taong pipiliin siya. Yung taong to is confident. Kahit iwan mo siya sa maraming tao, kaya niyang dalhin yung sarili niya. Kahit Wow. wala siyang kasama, kaya niya nang mag-isa. Ang sobrang strong. Strong yet independent. Ano rin siya, maraming battles in life, pero kaya niya nang mag-isa. So, sobrang lucky din ng magiging partner niya in the future kasi malakas yung taong to. Hindi mo madaling ma-manipulate. May aura siya na sobrang strong. Ang may boundaries siya sa sarili niya na yung taong to hindi lalagpas dito. Hanggang dito lang siya. Basta yung taong to is kala mo matigas pero malambot yung puso. Mabilis Wow. niya tumiyak feeling ko iyakin din to. So, mahal na mahal ko din yung taong to. So, next, ang aming baby, ang aming bunso, si Ella. Si Ella May Jaime. Yung babaeng to is mahiyain pero confident. Wow. Pagka madaming tao, kunwari, parang magsa-shine siya sa crowded places. Pansinin ba? Mabilis mong mapansin. And ano siya, kapag gusto niya. Di ba, feeling mo, parang pag nakilala mo siya, feeling mo mahiyain, pero pag sinabi mo na kumanta siya, kakanta siya talaga. Kapag alam niya na kung saan siya magaling, gagawin niya. Sobrang strong din ng personality ng taong matalino din. Matalinong bata. May future yung taong to. Lahat naman sila may future. Mabait and maganda. Wow. Gusto ko din siyang maging kasama na pangmatagal. Maaasahan din na kaibigan and malambing na anak, feeling ko. And yun, maaasahan. So, overall, lahat sila mahal na mahal ko and lahat sila magaganda. Lahat naman ng tao maganda in their own ways. Depende na lang sa mga mata na titingin. Kasi Wow. may mga tao na tumitingin physically, pero may mga tao din na tumitingin sa personality. Sana piliin nyo yung mga taong hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Kasi yung panlabas na anyo, kumukupas yan Yung kaseksihan na yan, kukupas yan. Magkakaroon ka ng spots in the future. Yung skin mo na makinis, balang araw, kukulubot din yan. Lahat ng nakikita ng mga mata natin, kukupas yung pagdating ng panahon. Pero, yung mga tao na merong kagandahan na tinatago sa panloob, yung mga taong may mabubuting puso, mga taong mababait, and mga taong matatalino, yan talaga yung tunay na maganda. Beauties in the inside. Kasi yun yung mga kagandahan na hindi kumukupas. Kahit pa tumanda ka, kung ano ka talaga, ganun ka na. Mas i-practice natin yung kagandahan na para mag-level up yung kagandahan sa pangloob. Kasi yun yan talaga yung magdi-define kung gaano ka kaganda. Lahat yan sila, sobrang love na love ko and parang nagkaroon kami ng band na bilang totoong magkapatid. Kaya parang walang ilangan kapag ka nagsama. Lahat sila madaling pakisamahan. Depende kung gaano ka lang din ka-strong na tao kung paano mo sila handle. Kasi may mga tao talaga na parang papatulan kung ano yung attitude na
kumbaga leader ka, tas yung member mo is may pinapakita na masamang ugali, tas sasabayan mo, ganun. Hindi ganun yung leader, kasi yung leader parang strong siya, ay kailangan lahat ng nasasakupan niya is parang hindi maiilang nalapitan ka, parang ganun. Kumbaga, yung mga pusong matitigas is kaya mong palambutin. Kaya parang hindi ka nagkakaroon ng mga kaaway. Yung kaaway mo nagiging kaibigan mo pa. And yun, ganun. So, thank you so much for watching. And if kilala nyo na yung mga taong to, you are so lucky na nakilala nyo sila. And kung gusto nyo silang maging kaibigan, feel free to follow them on their social media. Paki-search na lang ang kanilang mga names, char. Yun lang kung gusto kanilang maging friend. So, I am so proud and happy and lucky to meet you guys kasi nagkaroon tayo ng band na sobrang strong. So, thank you so much and I love you. Thank you so much for watching and see you in my next vlog.